Kumusta po kayong lahat? Ako po si Jose Mercado, at ngayon ay tatalakayin natin ang paksang kalusugan ng kalamnan sa pagtanda. Alam mo ba? Habang tumatanda, ang pinakanakakatakot ay hindi ang mga kulubot o puting buho, kundi ang unti-unting pagkawalan ng kalamnan. May nagsasabi na ang pagtanda ay nagsisimula sa mga binti, ngunit ang katotohanan ay mas malupit. Simula sa edad na 50, bawat 10 taon ay nawawalan tayong higit sa 8% ng kalamnan. Pagdating ng 70, hindi lang malambot at mahina ang mga binti, maging ang pagbubuhat ng maliliit na bagay, pag-akyat sa hagdan, at pagbangon sa kama ay nagiging mahirap. Maraming matatanda ang madalas magsabi, "Dati ay parang lumilipat ako kung maglakad. Anong nangyari ngayon? Bakit bumabagal ang lakad?" Sa totoo lang, hindi ito katamaran o hindi maiwasang pagtanda, kundi ang unti-unting pagkawala ng mga muscle fibers sa katawan. Ipinahihiwatig ng pananaliksik sa medisina na ang kalamnan ay hindi lamang nagpapatatag sa ating paglalakad at nagpapahabang ang ating pagtayo, kundi ito rin ang susi sa pagpapanatiling metabolismo, pagpigil sa pagkahulog, at pagpapahabang ng buhay. Ang nakakatakot ay kapag nawala ang kalamnan, 10 beses na mas mahirap itong ibalik kaysa noong bata pa. Pero alam mo ba, ang isang kamakailang pag-aral ng University of Tokyo sa Japan ay natuklasan na sa pamamagitan lamang ng pagkain ng isang kutsara ng isang tiyak na pagkain bago matulog, matutulungan ang matatandang kalamnan na gumaling ng mabilis at matatag sa gabi, tulad ng pag-activate ng switch para sa muling pagbuwang ng katawan. Ang pagtuklas na ito ay nagulantang sa mundo ng nutrisyon at tinawag pangang natural muscle building artifact para sa mga matatanda. Maraming 70 at 80 taong gulang na mga matatanda sa Pilipinas ang sumubok at napansin na hindi na matigas ang kanilang mga binti pagkagising sa umaga, mas magaan ang kanilang paglalakad, at mas mahimbing ang kanilang pagtulog sa gabi. Ang isang kutsarang ito ay hindi mahal na suplemento o lihim na resipe mula sa ibang bansa. Ito ay isang sangkap na matatagpuan sa bawat sambahayan. Ang susi ay, kainin sa tamang oras at tamang dami. Lumalabas na ang 2 oras bago matulog ay ang ginintuang 2 oras para sa pagaling ng kalamnan. Sa oras na ito, kapag binigyan mo ang katawan ng sapat na fuel na amino acid, mapapasigla nito ang natural na paglabas ng growth hormone na unti-unting muling bubuong ang kalamnan habang natutulog ka. Gusto mo bang malaman kung anong pagkain ito? Ito ba ay dinurok na mani, gatas, o isang tradisyonal na sangkap na matagal nang napapabayaan? Sinasabi ngang maraming doktor na ang isang kutsarang ito ay parang muscle nourishing product na ginagamit bago matulog na magpaparamdam sa iyong punong enerhiya sa susunod na araw at hindi na masakit o mahina. Isipin mo, kung araw-araw ay makakalakad ka ng madali, makaakyat baba sa hagdan ng hindi hingal, at makapagbuhat pa nga ang mabibigat na bagay ng matatag, hindi ba pakiramdam mo ay bumata kang 10 taon? Kung gusto mong malaman ang sagot, huwag palampasin ang susunod na video. Mag-iwan komento at sabihin sa akin kung may problema ka rin sa hindi matatag na paglalakad o madalas na panghihina, mangyaring mag-type ng 1 sa seksyon komento. Ipapahayag ko ang sikretong Goodnight Muscle Building Spoon na pagkain na ito sa susunod na episode. Mangyaring tulungan akong mag-like at ibahagi ito sa inyong mga katatanda sa bahay upang mas maraming tao ang makatayo muli ng matatag at makaharap sa mas malakas at mas bata pang bukas. Dahil marahil ang pagbabago ay nakatago sa isang kutsara na kinain mo bago matulog ngayong gabi. Ang sarcopenia, pagkawalang kalamnan, ay ang pangunahing salarin na nagdudulot ng pagkahulog, pagbagal ng metabolismo, at maging ng kapansanan. Ang mas nakakatakot ay kapag nabawasan ang kalamnan, sinasamantala itong taba upang kumalat, na nagiging sanhing mahinang pisikal na lakas, mataas na asukal sa dugo, mahinang pagtulog, at maging ng pagbaba ng immunity. Maraming tao ang nag-iisip na hindi ito maiwasan sa pagtanda, ngunit ang isa sa mga pangunahing dahilan ay ang kakulangan sa nutrisyon, lalo na ang 3 uring sustansya. Kapag kulang ang ito, hindi magagaling ang kalamnan. Ang una ay protina. Ang ating makalamnan ay halos binubuong ang protina, ngunit habang tumataas ang edad,
ang kahusayan ng katawan sa paggamit ng protina ay bumababa ng malaki. Sa madaling salita, kahit na kumakain ka ng karne at umiinom ng sabaw araw-araw, kalahati lamang ng iyong kakayahan sa pagsipsip ang naiwan kumpara noong bata ka pa. Iminumungkahi nga mga dalubhasa sa medisina sa Japan na ang mga matatandang edad 60 pataas ay dapat kumonsumong hindi bababa sa 1-2 gramo ng protina bawat kilong timbang ng katawan upang mapanatili ang lakas ng kalamnan. Ang pangalawa ay vitamina D. Ang sustansyang ito ay tumutulong sa protina na maging kalamnan at sabay na nagpapalakas ng mabuto at paghahatid ng nerve. Sa kasamaang palad, maraming matatanda ang natatakot sa sikat ng araw na nagdudulot ng kakulangan sa vitamina D na nagpapahina sa mga kalamnan at nagpapabagal ng reaksyon. Ang pangatlo na napapabayaan ay ang B group at magnesium. Ang dalawang sustansyang ito ang engine ng enerhiya na nagpapahintulot sa mga muscle cells na gumana ng maayos at mas mabilis na gumaling. Kung kulang ang mga sustansyang ito, kahit na mag-ehersisyo ka at matulog ng maayos, mahirap na muling mabuhay ang kalamnan. Ang magandang balita ay hindi mo kailangang uminom ng gamot at unti-unti mo itong mapupunan sa pamamagitan ng pagkain. Ang mapakain tulad ng soybeans, itlog, isda, itim na beans, at sesame seeds ay natural na yaman ng protina. Ang maitim na berdeng gulay, black fungus, at king oyster mushrooms ay maaring magbigay ng magnesium at vitamina B. At ang pagbibilat sa araw ng 10 minuto araw-araw ay natural na makapag-synthesize ng sapat na vitamina D. Natuklasan din ng mga nutritionist na kung ang nasangkap na ito ay ipares at kinain sa ginintuang oras bago matulog, mas kamangha-mangha ang epekto. Dahil sa gabi, habang mahimbing na natutulog ang katawan, maraming growth hormone ang inilalabas at ito ang critical na oras para sa pagaling ng kalamnan. Sa pamamagitan lamang ng pagdagdang tamang nutrisyon bago matulog, may activate mo ang night repair mode ng iyong katawan na magpaparamdam sa iyong mas maraming enerhiya sa umaga at mas malakas na kalamnan. Kaya, huwag nang mag-isip na ang pagtanda ay nangangahulugan ng pagiging mahina at nangangailangan ng saklay. Kung kumain ka lang ng tama at magdagdang ng sustansya sa tamang oras, ang kalamnan ay maaring muling mabuhay. Kaya, anong sangkap ang makakapagpabuti ng malaki sa pagkawalang kalamnan sa loob lamang ng ilang linggo? Ano ang good night muscle building spoon na pinag-usapan ng mga siyentipiko? Sa susunod na video, sasabihin ko sa iyo ang katotohanan tungkol sa mahiwagang pagkain na ito. Tandaan na panorin hanggang sa huli dahil ang isang kutsara na ito ay maaring magbalik sa iyong lakas, magpapapirma sa iyong paglalakad at magpapahimbing sa iyong pagtulog. Una, sasabihin ko sa inyo na ngayon ay ibabahagi ko ang 5 mahiwagang pagkain na nakakatulong sa pagaling ng kalamnan bago matulog at lalong lumalakas habang kumakain. Lalo na ang huling uri na ikinamanghangang nga doktor. Maraming tao ang nag-isip na ang kalamnan ay dapat buuin sa pamamagitan ng ehersisyo. Ngunit sa totoo lang, ang kritikal na oras para sa tunay na pagaling at paglaki ay habang natutulog. Sa oras na ito, kung bibigyan mo ang katawan ng tamang nutrisyon, tahimik itong magbubuwang ang kalamnan sa gabi na magpaparamdam sa iyong mga binti na hindi masakit, hindi masikip ang baywang, at mas matatag ang paglalakad sa susunod na araw. Susunod, ipapakilala ko ang unang pagkain para sa pagbuwang ang kalamnan bago matulog. Ito ay simple, mura, at sa pamamagitan lamang ng isang kutsara ay madodoble mo ang bilis ng pagaling ng kalamnan sa gabi. Ang unang ito ay ang honey sesame paste na pinakamaraming inirekomenda ng mga dalubhasang nutritionist. Maraming tao ang nagtataka, hindi ba matamis ang pulot? Paano ito makakatulong sa pagbuo ng kalamnan? Sa totoo lang, mayroon itong lihim. Ang natural na fructose at glucose sa pulot ay maring magbigay nga matatak na enerhiya sa mga kalamnan sa gabi nang hindi nagdudulot ng mabilis na pagtaas ng asukal sa dugo. Ang itim na linga naman ay mayaman sa protina ng halaman, calcium, magnesium, at vitamina B group na siyang pinakakailangan sa pagaling ng kalamnan.
Nagsagawa ang Kyoto University sa Japan ng isang eksperimento kung saan ang mga matatandang edad 65 pataas ay kumain ng 10 gramo ng black sesame kaka na may kaunting pulot bawat gabi sa loob ng 3 linggo. Ang resulta ay nakapakita na malaking paktas sa lakas na kalamnan, lalo na sa katatakan na hita at binti, na tumas na hihit sa 10%. Ang pinakamagaling sa kombinasyong ito ay ang isang maliit na kutsara lamang ay maaring mag-activate ng muscle repair program habang natutulog. Ang asukal sa pulot ay bahagyang nagpapataas ng insulin na tumutulong sa creatinine na makapasok sa mga muscle cells. Ang protina at trace elements sa linga ay parang mga materyales sa pagtatayo na ginagamit ng repair system pagkatapos makapasok sa mga cell na nakukompleto ng nasirang muscle fibers isa-isa sa loob ng ilang oras habang mahimbing kang natutulog. Naalala ko si Aling Nena, isang 67 taong gulang na retirado sa Cavite. Pagkatapos niyang magretiro, palagi niyang nararamdaman na mahina ang kanyang tuhod kapag bumaba ng hagdan at nanghina ang kanyang makamay at paa. Sinubukan niya ang calcium supplements, ehersisyo at masahe, ngunit limitado ang mga resulta. Kalaunan, ipinakilala ko sa kanya ang honey sesame paste na ito, kaya't kumakain siyang isang kutsara nito bawat gabi. Pagkaraan ng 3 linggo, tumawag siya at sinabi, "Dr. Jose, talagang naramdaman kong mas malakas ang aking magabinti pagkagising sa umaga at mas madali na ring magbuhat ng basket ng gulay." Ngumiti siya at sinabi, "Ang isang kutsarang ito ay mas epektibo kaysa sa anumang gamot. Sa totoo lang, napakadali ng paggawa nito. Maghanda ang isang kutsarang black sesame powder. Magdagda ang kalahating kutsarang purong pulot at haluin ng mabuti sa maligamgam na tubig. Tandaan na gumamit lamang ng purong pulot at hindi ang pekeng pulot na may artificial na fructose. Kung hindi lang ito walang epekto, kundi maari pang makagambala sa metabolismo. Inire-rekomenda na kainin ito 30 minuto bago matulog. Sa oras na ito, ang asukal sa dugo ay pinakamatatag at ang pagsipsip ng sustansya ay pinakamahusay. Maraming matatanda ang natatakot sa sobrang tamis, ngunit huwag kang mag-alala. Ang isang kutsara ng pulot ay mayroon lamang humigit kumulang 20 calories, mas mababa pa sa isang piraso ng biskwit, at sa halip ay makakatulong sa utak na maglabas ng serotonin na tumutulong sa pagtulog at pagpapahinga ng nerbiyos, 2 benepisyo sa isa. Kapag mahimbing kang natulog at mabilis na gumaling, natural na punong enerhiya ka sa susunod na araw, ito ang tinatawag na kinain mong kabataan. Maraming nagtatanong, pwede bang black sesame powder lang ang kainin ko? Hindi pwede. Dahil kung walang pulot bilang gabay, hindi mabilis makapasok ang sustansya sa mga muscle cells. Ang dalawang ito ay dapat na ipares upang maging tunay na night muscle building spoon. Ngayon, isipin mo, ilang tao ang nag-iisip na ang pagtanda ay tiyak na magiging mahina at malambot ang binti? Sa totoo lang, kung naiintindihan mo lang ang kaunting siyentipikong prinsipyo at ginagamit ang tamang sangkap, ang katawan ay maaring unti-unting baliktarin ang pagtanda. Ito ay isa pa lamang sa 5 pagkain. Ang masusunod ay magiging mas malakas at mas kamangha-mangha ang epekto. Ang ilan ay nagpapabago sa paglalakat ng matatanda sa loob lamang ng 2 linggo. Susunod, ipapakilala ko ang pangalawang pagkain na pampatibay ng kalamnan bago matulog at mas kamangha-mangha ang epekto kaysa sa una. At sa isang kutsara lang, madali mo na itong makakain, maginhawa at praktikal. Ang pagkain ito ay tinatawag na peanut oatmeal paste. Para sa mga matatanda na gustong ayusin ang kanilang kalamnan habang natutulog at dagdagan ang lakas, halos may tuturing itong night muscle accelerator. Maaring nagtataka ka, hindi ba pang-almusal lang ang mani at oatmeal? Tama, ngunit sinasabi sa atin ng siyentipikong pananaliksik na ang pagkain ng kaunting complex carbs at plant-based protein bago matulog ay maaring magbigay ng kinakailangang amino acid fuel sa kalamnan sa gabi, pasiglahin ang paglabas ng growth hormone, at mas mabilis at mas matatag na ayusin ang kalamnan habang mahimbing na natutulog. Ang oatmeal ay mayaman din sa B group at soluble fiber na unti-unting naglalabas ng enerhiya. Ang mani naman ay mayaman sa plant-based protein, vitamina A, magnesium, at zinc, na lahat ay mahalaga para sa pag-aayos ng kalamnan at paglaban sa pagtanda. Ibabahagi ko ang isang tunay na kwento para mas maramdaman ninyo.
Si Mang Tonyo, 73 taong gulang, isang retiradong postman sa Maynila. Normal ang kanyang pamumuhay, ngunit kamakailan ay nararamdaman niyang mahina ang kanyang mga binti, madalas na nahuhulog kapag naglalakad, at hingal na hingal kapag umaakyat ng hagdan. Nag-alala ang kanyang anak na babae at dinala siya sa ospital. Sinabi ngang doktor, Mang Tonyo, ito ay tipikal na sarcopenia. Kailangan mong dagdagan ang iyong protina at mag-ehersisyo para sa kalamnan. Naalala rin si Mang Tonyo, aniya. Ang tagal na akong naglalakad, ngayon nahirapan na akong magbuhat ng basket ng gulay. Takot ako na isang araw hindi na ako makalakad. Kalaunan, nalaman ngang kanyang anak na babay, sa akin ang recipe ngang peanut oatmeal paste. Napakadali, isang kutsara lang bawat gabi bago matulog. Sa simula, si Mang Tonyo ay medyo nagdududa. Iniisip, hindi naman ito gamot, hindi ito magiging epektibo. Ngunit sumunod pa rin siya. Sa loob ng wala pang isang linggo, napansin niya na mas mahimbing ang kanyang pagtulog sa gabi, hindi na matigas ang kanyang binti pagkagising sa umaga, at nakakalakat pa nga siya ng matatak papunta sa sala. Sa ikalawang linggo, naglakat-lakat silang kanyang makaibigan sa parke, at mas madali ang kanyang paglalakad kaysa dati, ikinagulat pa nga niya. Sa ikatlong linggo, nakapagbuhat pa nga siyang shopping bag na halos 10 kilo pawi, isang bagay na imposible dati. Ang sikreto ng epektong, ito ay nasa perpektong kombinasyon ng mani at oatmeal. Nagbibigay ang oatmeal ng patuloy na naglalabas na carbohydrates at nagbibigay ang mani ng plant-based protein at essential fatty acids. Ang dalawang ito ay magkakasamang gumagana sa gabi, hindi lamang tumutulong sa pagayos ng muscle fibers, kundi nagpapataas din ng kahusayan ng pagbubuo ng kalamnan at nagpapababa ng pagkawala nito. Dagdag pa rito, kapag ginamit 30 minuto bago matulog, ang growth hormone secretion ay pinakamalakas. At ang kalamnan ay parang espongha na sumisipsip ng sustansya, unti-unting napupuno, naayos, at lumalakas. Napakadali din ng paggawa. Maghandaan isang kutsara ng oatmeal powder, kalahating kutsara ng peanut powder, at haluin sa maligamgam na tubig hanggang maging paste. Kung gusto mong masarap na tekstur, maaari kang magdagdag ng kaunting maligamgam na gatas o soy milk, ngunit huwag magdagdag ng sobrang asukal upang hindi makagambala sa katatagan ng asukal sa dugo. Kumain ng isang kutsara bawat gabi bago matulog at sa loob ng isang buwan, makikita mo ang malaking pagpapabuti sa lakas ng binti, pagtaas ng lakas ng braso, at mas matatak na paglalakad. Pagkatapos ng 2 buwan, hindi lamang lumakas si Mang Tonyo, kundi mas maganda rin ang kanyang kalusugan at may rosas na kulay ang kanyang mukha. Sabi ng kanyang makaibigan, bumata ka bang 10 taon? Ngumiti naman siya at sinabi, ang isang kutsara na ito bawat gabi bago matulog ay mas epektibo pa kaysa sa pagpunta ko sa gym. Ang pinakamahalaga, hindi na siya nag-aalala sa pagkahulog o mahina ang paglalakad. Puno siyang kumpiyansa sa pang-araw-araw na buhay. Ito ay isa pa lamang sa 5 pagkain na pampatibay ng kalamnan bago matulog at kamangha-mangha na ang epekto. Gusto mo bang malaman ang susunod na pangatlo, pangapat, at lalo na ang panghuli na may kamangha-manghang epekto na mahiwagang pagkain na makakapagpalakas ng kalamnan sa loob lamang ng ilang linggo na parang bata pa? Susunod, ibabahagi ko ang pangatlong pagkain na pampatibay ng kalamnan bago matulog na maaring mas mahiwaga kaysa sa 2 na nauna. Ang epekto nito ay direktang pinatunayan ng maraming matatanda at sinabi na mga nakakita na gusto ko sanang nalaman ito ng mas maaga. Sa pagkakataong ito, pinili kong gamitin ang yogurt na may chia seeds at walnut powder, na ganap na sumusunod sa kondisyon na isang kutsara lang ang kakainin, at ipinapakita ngang siyentipikong pananaliksik na ang kombinasyong ito ay may kamangha-manghang epekto sa pagayos ng kalamnan bago matulog. Alam mo ba, sa gabi habang mahimbing na natutulog ang katawan, ang paglabas ng growth hormone ay pinakamalakas, at ang pag-ayos at pagbubuo ng muscle fibers ay nangyayari sa oras na ito. Ipinahihiwating ng isang pag-aral ng Harvard University sa Estados Unidos na ang pagkain ng
pagkaing may mataas na kalidad na protina bago matulog ay maring malaki ang pagtaas sa bilis ng pagbubuo ng kalamnan sa gabi. Ang healthy fats at trace elements na ibinibigaying chia seeds at walnut powder naman ay maaring magpataas ng utilization rate ng protina na nagpapalakas sa kalamnan habang mahimbing kang natutulog. Speaking of which, ibabahagi ko ang isang tunay na kwento para maramdaman ninyo ang magic ng pagkain ito. Si Lolo Pedro, 76 taong gulang, isang retiradong civil servant sa Baguio, mahilig siyang mag-jogging noon. Ngunit nitong taon ay lalo siyang nahihirapan, kulang sa lakas ng binti, at mahina ang makamay at paa. Lalo na kapag umaakyat ng hagdan, madalas siyang kailangan ng saklay. Inakala niya na ito ay senyales lang ng pagtanda. Nag-alala pa nga ang kanyang pamilya. Lolo, kung ganyan ka, mag-ingat ka baka madapa. Medyo nawawalan ng pag-asa si Lolo Pedro, ngunit umasa pa rin siyang mapanatili ang kanyang kalayaan sa buhay. Isang beses, nakitang kanyang anak na babae ang ibinahagi kong mapakay na pampatibay ng kalamnan bago matulog sa Facebook at iminungkahi kay Lolo Pedro na subukan ang kombinasyon ng yogurt, chia seeds, at walnut powder. Sa simula, si Lolo Pedro ay nagdududa, iniisip, hindi ba ako tataba kung kakain ako ngang matamis bago matulog? Ngunit ipinaliwanag ng doktor na ang kaunting mataas na kalidad na protina at healthy fats bago matulog ay hindi magdaragdag ng taba, kundi magpopromote pang pagayos ng kalamnan. Kaya't nagsimula siyang kumain ng isang kutsara ng kombinasyong ito bawat gabi. Una, kalahating kutsara ng walnut powder at kalahating kutsara ng chia seeds. Pagkatapos ay idinagdag sa yogurt at hinalo ng mabuti. Sa unang linggo, napansin niya na mas mahimbing ang kanyang pagtulog at hindi na matigas ang kanyang tuhod pagkagising sa umaga. Sa ikalawang linggo, bahagyang umunlad ang kanyang grip strength at lakas ng binti. Sa ika-4 na linggo, madali na siyang nakapagbuhat ng basket ng gulay at umakyat baba sa hagdan at nakapaglaro pa ngang bola kasama ang kanyang apo at hindi na hingal tulad dati. Nagalap si Lolo Pedro, hindi ko akalain na ang isang maliit na kutsara ay mas epektibo pa kaysa sa pagpunta ko sa gym. Bukod kay Lolo Pedro, nakatanggap din akong feedback mula sa ilang matatanda. Sabi ni Aling Vicky, 65 taong gulang, pagkatapos ng 3 linggo, naging mas firm ang aking nga braso at balikat at hindi na ako nanghihina kapag nagbubuhat ng basket ng gulay. Si Manang Fe, 70 taong gulang, ay mas maganda ang kalusugan sa buong araw at mas matatag ang kanyang paglalakad pagkatapos kumain ng isang kutsara ng chia seeds at walnut yogurt bago matulog. Nagulat ang kanyang pamilya nang makita ang ito. Pinatunayan ng mga kwentong ito na ang kapangyarihan ng pagkain ay tunay na makakapagbago ng kalidad ng buhay, lalo na para sa mga matatanda. Ang bawat tuldok ng lakas ng kalamnan ay napakahalaga. Ang kombinasyong ito ay hindi lamang masarap at madaling kainin, kundi mayroon ding sapat na siyentipikong batayan. Ang yogurt ay mayaman sa casein at whey protein, na slow release, na mataas, na kalidad na protina. Ang chia seeds ay mayaman sa omega-3 fatty acids, na nakakatulong sa anti-inflammatory at pagpapanatiling ang kalusugan ng kalamnan. Ang walnut powder ay nagbibigay ng magnesium, zinc, at antioxidant components na tumutulong sa pagayos at paglaki ng kalamnan. Kumain ng isang kutsara bawat gabi bago matulog at makikita mo ang pagkakaiba sa loob ng 3 linggo. Ang matagalang paggamit ay makakapagpigil pa sa pagkawala ng kalamnan, napakadali ng paggawa. Magandang isang kutsara ng plain yogurt, magdagdag kalahating kutsara ng walnut powder at kalahating kutsara ng chia seeds at haluin ng mabuti. Maring magdak ng kaunting pulot ayon sa panlasa, ngunit hindi inirekomenda na magdak ng sobrang asukal upang hindi makaapekto sa katatagan ng asukal sa dugo. Inirekomenda na kainin ito 30 minuto bago matulog para sa pinakamahusay na epekto. Isipin mo, kung kakain kang isang kutsara nito bawat gabi bago matulog, hindi lamang mahimbing kang matutulog, mabilis na gagaling ang kalamnan, mas maganda ang iyong kalusugan sa susunod na araw, mas matatag ang iyong paglalakad, at mas kumpiyansa ka sa buhay. Hindi ba pakiramdam mo ay bumalik ka sa iyong kabataan,
ito ay isa pa lamang sa 5 pagkain. Ang susunod na pang-4 at pang-5, lalo na ang huling tinatawag ng maraming matatanda na mahiwagang spoon, ay mas kamangha-mangha ang epekto. Susunod, ipapakilala ko ang ika-4 na pagkain na pampatibay ng kalamnan bago matulog, na isang kutsara lang ay madali mo nang makakain, at madali ang paggawa, malinaw ang epekto, lalo na epektibo sa pag-ayos ng kalamnan habang natutulog. Ang pagkain ito ay low-fat Greek yogurt na may whey protein powder at pumpkin seed powder. Ang Greek yogurt mismo ay mayaman sa casein, na isang slow-release protein, na maring patuloy na magbigay ng amino acids na kinakailangan para sa pag-ayos ng kalamnan sa gabi. Ang whey protein powder naman ay isang fast-absorbing protein na maring agad na magbigay ng enerhiya sa kalamnan. Ang pumpkin seed powder ay mayaman sa magnesium, zinc, at unsaturated fatty acids na nakakatulong sa pag-ayos ng muscle fibers at anti-inflammatory. Ang kombinasyon ng tatlong ito ay ang ginintuang kombinasyon para sa pagbuong ng kalamnan bago matulog. Napakadali ng paggawa. Kumuhang isang kutsara ng low-fat Greek yogurt, ilagay sa isang maliit na mangkok, magdagdag kalahating kutsarang whey protein powder maring pumili ng sweetened o vanilla flavor. Iwasan ang sobrang asukal na nakakaepekto sa asukal sa dugo, at magdagdag pang kalahating kutsarang pumpkin seed powder. Haluin ng mabuti. Ang kabuuang dami ay humigit kumulang 1 at kalahating kutsara hanggang 2 kutsara. Ito ay mababa sa calories, mataas sa nutrient density, at napakagaling para sa mga matatanda bago matulog. Paraan na paggamit at oras. Inire-rekomenda na gamitin ito 30 minuto bago matulog. Sa oras na ito, ang asukal sa dugo ay medyo matatag at ang kalamnan ay nasa ginintuang panahon na pag-aayos. Unti-unting kainin gamit ang kutsara, hindi kailangang lunukin ng maramihan upang maiwasan ang indigestion. Kung medyo matamis ang lasa, maaaring magdagdag ng kaunting maligamgam na tubig o maligamgam na soy milk, ngunit huwag magdagdag ng sobrang likido upang hindi masira ang lapot ng yogurt. At ang konsentrasyon ng protina, ipinahihiwati nga siyentipikong pananaliksik na ang pagkain ng casein at whey protein bago matulog ay maaaring pasiglahin ang paglabas ng growth hormone na epektibong magayos ng kalamnan sa gabi. Ang magnesium at zinc sa pumpkin seed powder ay maaaring magpalakas ng muscle contraction function, bawasan ang muscle soreness sa gabi, at napakalaki ngang tulong sa pagpapanatili ng balansa at katatagan ng paglalakad. Para sa mga matatanda na gustong mapabuti ang lakas ng binti, lakas ng kamay, o umasang maiwasan ang pagkawalan ng kalamnan, ang isang kutsara na ito ay simple at practical. Bukod sa pagbuong ng kalamnan, nakakatulong din ang kombinasyong ito sa kalidad ng pagtulog. Ang protina na dahan-dahang inilalabas sa gabi ay maaaring mapanatili ang katatagan ng asukal sa dugo, maiwasan ang pagising sa gabi, at ang magnesium at ilang amino acids sa whey protein ay maaaring mag-promote ng serotonin at melatonin production na tumutulong sa mas mahimbing at mas malalim na pagtulog. Para sa mga matatanda na madalas gumising sa gabi, mahina ang binti, o madalas na masakit ang oras bago matulog, ay doble ang pag-aalaga. Mahimbing na natutulog. Mabilis na gumagaling ang kalamnan. Sa buot, isang kutsara ng low-fat Greek yogurt na may kalahating kutsara ng whey protein powder at kalahating kutsara ng pumpkin seed powder, kainin 30 minuto bago matulog, at pagkatapos ngang humigit kumulang 3 linggo ng patuloy na paggamit, makikita mo ang malaking pagpapabuti sa lakas ng binti at kamay. Ang matagalang paggamit ay makakapagpabagal pa sa pagkawala ng kalamnan. Madali ang paggawa, maginhawa, at madaling gamitin ng mga matatanda. Hindi kailangan ng komplikadong sangkap. Ang ika-5 pagkain na pampatibaying kalamnan bago matulog. Masasabi kong ang epekto nito ay kamangha-mangha, hindi exaggeration. Ito ay isang mahiwagang bagay na napapabayaan ng maraming matatanda, ngunit tahimik na nagpapabata sa kalamnan. Ito ay ang sesame walnut paste. Sa isang kutsara lang bago matulog, parang nagda-dialysis ka para sa kalamnan. Tahimik itong gumagaling at muling nabubuhay sa gabi, at sa susunod na araw, mas malakas ang mga kamay at paa, at mas matatag ang paglalakad.
Maraming matatanda ang nag-isip na ang pagkawalan ng kalamnan ay natural na nangyayari sa pagtanda, ngunit hindi ito totoo. Ang tunay na susi ay ang kakulangan sa amino acids, calcium, at vitamina E. Ang masustansyang ito ay ang hilaw na materyales para sa pagayos ng kalamnan, at ang sesame at walnut ay may eksaktong pinakakumpletong kombinasyon. Ang sesame ay mayaman sa plant-based protein, calcium, at vitamina E, na maaaring ayusin ang nasirang muscle fibers at pabagalin ang paghina ng kalamnan. Ang walnut naman ay mayaman sa omega-3 fatty acids na anti-inflammatory at nagpo-promote ng pagayos ng muscle cells. Ayon sa matandang kasabihan, walnut for the brain, sesame for the bones, ngunit pinatunayan ng ang modernong nutrisyon na kapag ang sesame at walnut ay dinurok ng makasama upang maging paste, ang nutrient absorption rate ay maaaring tumaas ng 3 beses. Dahil inilalabas ang langis at nabubuksan ang istruktura ng protina, mas madali itong maabsorb ang katawan habang natutulog. Ang pagkain ng isang kutsara bago matulog ay hindi lamang nakakapunong enerhiya na kinakailangan para sa pagayos sa gabi, kundi nagpapapanatili rin ng katatagan ng asukal sa dugo at tumutulong sa pagtulog. Napakadaling paggawa. Kumuha na 1 gramo na itim na lingga, 1 gramo na walnuts, at 50 gramo na pulot. Una, iprito ang linga sa mahinang apoy sa loop ng humigit kumulang 3 minuto, iwasan ang pagkasunog. Ibake ang walnuts sa oven sa mababang temperatura sa loop ng 5 minuto upang maalis ang hilaw na lasa. Palamigin. Pagkatapos ay ilagay ng makasama sa food processor at durugin hanggang maging pinong paste. Sa huli, magdagdag ng pulot at haluin ng mabuti, ilagay sa isang sealed glass jar, at ilagay sa refrigerator, maaari itong itago ng 7 araw. Kumuhang isang kutsara, humigit kumulang 15 gramo bawat gabi bago matulog direktang kainin, o ihalo sa maligamgam na soy milk o gatas. Kung ipares sa maligamgam na gatas, mas mataas ang absorption rate dahil ang tryptophan sa gatas ay makakatulong sa pagpapahinga at pagtulog, at sabay na nakpo-promote na hormone sekresyon na nakayos na kalamnan. Ipinahihiwatig ng pananaliksik na kung ang mga matatandang edad 65 pataas ay makakapagdagdag ng sapat na plant-based protein at unsaturated fatty acids araw-araw, ang lakas ng kalamnan ay maaaring tumaas ng average na 12% pagkatapos ng 3 linggo at ang katatagan ng lower limbs ay malaki rin ang pagpapabuti. Maraming matatanda ang nagsasabi na unti-unting nawawala ang cramp sa gabi at ang panghihina pagkagising sa umaga. Ang isang kutsara na ito ay tila ordinaryo, ngunit ito ay isang natural na muscle repair agent. Hindi ito umaasa sa gamot, hindi nangangailangan ng pagsisikap, basta't magpatuloy ka araw-araw, unti-unting lalakas ang katawan habang natutulog. Tinawag pa nga ng maraming dalubhasa sa nutrisyon ito na Long Life Tonic Black Gold Paste. Ngunit, tandaan na kahit maganda ang sesame walnut paste na ito, ang pang-araw-araw na dami ay hindi dapat lumampas sa 2 kutsara upang maiwasan ang sobrang pagkonsumo ng langis. Ang madiabetic ay maaaring gumamit ng sugar-free honey o kaunting artificial sweetener. Bukod sa pagkain ng tamang pagkain, sa totoo lang, mayroon ding ilang espesyal na night muscle building tips ang maraming matatanda sa ibang bansa. Ang mapamamaraang ito ay hindi nangangailangan ng pera o pagsisikap, ngunit ang epekto nito ay ikinamangha ng elderly medical community sa Japan at Europe. Sa Japan, mayroong isang grupo ng matatanda na tinatawag na Sunset Walkers. Ang kanilang average na edad ay higit sa 75, ngunit matatag ang kanilang paglalakad at matibay ang kanilang kalamnan. Ang sikreto ay nasa micro-exercise routine nila 30 minuto bago matulog. Hindi sila nag-ehersisyo ng husto, kundi nakatayo sa tabi ng kama at gumagawa ng 10 beses na calf raises at heel lifts. Ang malit na pagkilos na ito ay nagpapabuhay ng sirkulasyon ng dugo sa lower limbs, nagpapagana ng muscle fibers sa binti, at nagpapabilis ng pag-ayos ng kalamnan sa gabi. Ipinahihiwating pananaliksik na ang paggawang ganitong uring light exercise bago matulog bawat gabi ay maaaring magpataas ang kahusayan ng muscle synthesis ang 25%, at magpapabuti rin sa bone density. Bukod pa rito, ang mga matatanda sa Japanese Long Life Village ay binibigyang diin ang temperatura ng pagtulog.
Mayroon silang maliit na kumot sa tabing kanilang kama upang panatilihing mainit ang kanilang mga paa dahil ang bahagyang mainit na paa ay nagpo-promote ng sirkulasyon ng dugo at mas madali para sa kalamnan na makakuhang oksigen at nutrient sa mainit na kapaligiran. Ipinahihiwatig ng isang pag-aral ng Wakayama University sa Japan na ang pagpapanatili ng temperatura ng paa sa humigit kumulang 34 degrees Celsius habang natutulog ay maring magpataas ng bilis ng pag-ayos ng kalamnan sa gabingang 20%. Kaya, ang pagbabat ng paangang 10 minuto bago matulog at pagkatapos ay balutan ng tuwalya, ang mga paa ay ang lihim na paraan ng pagpapaganda ng maraming matatanda. Sa Europa, sikat sa mga matatanda sa Germany at Sweden ang isang night relaxation breathing technique na tinatawag ding muscle sleep breathing. Napakadaling ang paraan. Huminga ng malalim eng 3 segundo at dahan-dahang huminga ng 6 segundo, ulitin eng 10 beses. Ito ay nagpapaganan para sympathetic nervous system na nagpapapasok sa katawan sa repair mode. Maraming matatanda ang nagsasabi na sa pamamagitan lamang ng paggawangang pahinga na ito, mas mahimbing at mas mahaba ang kanilang pagtulog at pagkagising sa susunod na araw ay punong enerhiya at hindi matigas ang mga kasukasuan. At may isa pang napapabayang sikreto, hindi paginom ng tubig bago matulog. Maraming matatanda ang hindi umiinom ng tubig dahil sa takot na magising sa gabi, ngunit sa totoo lang, ang bahagyang dehydration ay nagpapabagal sa pagaling ng kalamnan. Iminumungkahi ngang dalubhasa na maring uminom ngang 100 ml ngan maligamgam na tubig, humigit kumulang kalahating baso, bago matulog, o magdagdang isang paketeng oral rehydration salts at ilang patangang pulot sa electrolyte water na makakatulong sa mga sel na magdagdang nutrients at mas magiging mayos ang pagaling ng kalamnan sa gabi. Kung pagsasamahin ang mga pamamaraang ito, makikita mo na ang dahilan kung bakit napapanatiling ang mga matatanda ang kanilang lakas ay hindi lamang sa pagkain, kundi sa pag-unawa kung paano matulog. Kumain kang tama, gumalaw ng matalino, at matulog ng mahimbing ang Golden Triangle. Basta't bawat gabi bago matulog ay kumain ng isang kutsara ng masustansyang pagkain at dagdagan pa ang mga maliliit na tips na ito, ang kalamnan ay unti-unting mabubuhay muli sa panaginip na magpapalakas sa iyong paglalakad at magpapalawak sa iyong buhay. Mga kaibigan, kung gusto mo ring makatayo ng matatag at makalakat ng malayo sa pagtanda, at hindi na matakot madapa, subukan mo ang mga simpleng sikreto na ito. Sa susunod na episode, sasabihin ko pa sa iyo ang isang mahiwagang ugali na tinawag ng isang Japanese doctor na muscle reset method. Kung sa tingin mo ay nakatulong ang pagbabahagi ngayon, mangyaring mag-like, mag-iwan ng numero 1 sa komento, at ibahagi ito sa mga kaibigan na gusto ring maging malusog. Sama-sama tayong lumakas habang tumatanda at bumata habang natutulog.